Did you know na pwede palang maligtas ang tao kahit hindi dumaan sa matinding paghihirap bago patayin ng Panginoong Hesus? Naniniwala ka ron? Ops! Huwag munang magagalit ni maiinis. Patapusin niyo muna ang video ito at ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit ko nasabi yon. Malabo yan. Sabi sa Hebrew 9:22 that without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin lang pala na dugo lang ng Panginoong Hesus ang hinihinging requirements para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at magsasalba sa atin sa tiyak na kapahamakan. Bakit pa kasi kailangan pa siyang pahirapan bago siya patayin? Good question. Kasi alam ng Panginoon na meron pa tayong lakbayin sa mundong ito at kakailanganin natin ang benepisyo ng kanyang bugbog na katawan. Ang ginawa ng dugo ng Panginoong Hesus sa atin ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya secure na ang ating kaligtasan at banal na tayo sa harap ng Panginoon. Ngayon, ano naman ang benepisyo ng bugbog na katawan ni Hesus? Unang-una, tayo ay pinagaling. Sabi sa 1 Peter 2:24, sa kanyang mga latay at sugat, tayo'y nagsigaling. Yun pala'y dahilan. Ang benepisyo ng bugbog na katawan ni Hesus ay makikita rin natin yan nung siya ay hinagupit ng 39 na beses. Dahil sa batas ng Romano, kapag ikaw ay lumabag at napatunayan lumabag nga sa kanilang batas, ikaw ay hahagupitin ng 39 na beses. Ngayon, according sa medikal, ang tao pala ay merong 39 na sakit o major diseases. Kung sosobra doon, ay yun ay tinatawag na komplikasyon. Kaya, kitang-kita na natin na ang benepisyo ng kanyang bugbog na katawan ay para sa ating mga kagalingan. Sa pagbabalik natin, pag-aaralan natin ang isa pang benepisyo ng bugbog na katawan ni Hesus. Kaya, abang-abang tayo. Again, did you know we are Karito? Abangan ang part 2!